Ito na yung kasaba cake natin. Ayan. Napakasarap na kasaba cake. Shoutout sa lahat. At kung gusto niyo matikman ang kasaba cake namin, i-order na po kayo. Ayan. Magandang umaga. Tingnan niyo kung paano natin gagawin. Mag-start po tayo sa paghahalo natin. Ayan yung ating giniling na kamuting kahoy. Ayan. May timbang po yan na 6 na kilo at ibubuhos na po natin ang ating asukal na mga ingredients. Ayan. Ayan. Ibubuhos na po natin ang ating asukal na panghalo sa kasaba cake natin. At una nating ihahalo ay ang asukal tsaka margarine para ma-mix natin ng todo ang ating asukal para matunaw. Para mas maganda po yun pag natunaw siya ng husto, para nakahalo talaga siya ng husto sa kasaba cake natin. Ayan. Tapos ilagay yung asukal, ihalo na po natin yung ating margarine. Ayan. Kung nahalo na po yung margarine, atin na pong umpisahan ang pagmamasa. Ayan. Imamasa lang po natin ng konting oras lang, konting mga ilang minuto lang para mahalo talaga siya ng husto. Ayan, no? Sa mga gustong magkakasaba o pamerinda, pang negosyo, ito ang mga pamamaraan ko paano natin gagawin ang ating produktong kasaba cake. Ayan. Share ko lang din sa inyo kung paano. Mayroon po akong konting hindi ko pinaalam, kaya lang kayo na rin ang kung paano ninyo gagawin ito. Kaya lang yan ang pamuraan kung paano natin gagawin ang ating kasaba cake. Yan, ihahalo lang po natin. Ihalo lang natin sila, yung tatlo na yan, kasaba, tsaka asukal, tsaka margarine. Ayan, ganyan lang po yung imamasa lang po natin siya ng kunti para maihalo talaga siya ng husto sa ating kasaba flour na giniling. Press po yan, hindi yung bilhin na na kasaba flour. Yan talaga ay press na kasaba. Kakagiling ko po lang yan. Ayan. Pagkatapos natin na may masa ng husto, maya ng konti, ilagyan natin siya ng ayan. Meron pa tayong ihalo dito na sikreto na pampapaslasa sa ating kasaba. Paano po yun? Yung ating ihalo, subaybayan nyo po ang ating paggawa ng kasaba cake. Ayan. Kung sa tingin nyo halong-halo na talaga, ganyan lang po yung paggawa niyan. Ayan. Diba? Napakadali lang gawin ang kasaba cake. Kung sa tingin nyo napaka smooth, ayan, pwede na po natin ilagay yung ating pampalasa na makapuno. Yun, may makapuno po yan lagyan na po natin siya ng makapuno at may ng kunti ay buhos na natin yung kanyang tubig para mas mas marami. Ayan po yun, karami ay ang napoproduce niyan, bali 10 maliit at saka 4 na kasaba. Ayan po yun yung napoproduce ng 6 na kilo. Ayan, tumitimbang na po yan ang bawat isa na 2.5. Ayan, lalagay na po natin yung tubig nya. Ayan, tsaka ihahalo lang ng kunti para talaga siya, mahalo ng gusto. Ayan. Ganyan lang po yung pagkagawa ng ating kasaba.
You know? Napakasimple lang, di ba? Pero napakasarap na kasaba to. Special po to. Hindi yung ordinary lang na kasaba. Naiiba talagang kasaba. Yung kasaba na ito. Yung nabibili natin ka mga kasaba dyan, walang panama yan dito sa kasaba namin. Special kasi yan eh. Special na kasaba cake. Ayun. At mamaya ng konti titimbangin na lang natin ng para kailangan timbangin para walang sobra, walang kulang, di ba? Ganun ang paggawa ng kasaba cake. Tinitimbang yan lahat. Ayan. At di ko na-videohan yung kanina, yung nakalimutan ko pindutin yung pala. Habang nagtitimbang ako, nakalimutan kong pindutin yung record ng video ko. Ayan. Tapos na po tayo ng timbang yan. Nilagay na po natin sa oven. After pagkalagay ng oven, hintayin lang natin ng mga 30 minutes or 35 minutes bago lalagyan na naman natin siya ng sauce. Ayan, luto na po yan. At di na rin natin record. Medyo napurahan na talaga at nasusunog na nga medyo sunog na nga. Hindi ko talaga napindot yung muli yung shoutout sa lahat at maraming salamat. Ito po yung aking ginawang kasaba cake. Ayun. Thank you so much sa lahat at maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.